tulad nga ng pinag-uusapan natin, Zoy Harith, parang Radiant Armor lang talaga yung pinaka-una mong iisipin na item and you're good to go. Somehow you can sustain. Oo, puhunan mo talaga dito around 2,500 or 700 gold lamang. And tingnan natin kung gaano kabilis ito kukunin ng Twisted Minds dahil sa totoo lang, no, parang si Kaloy lang naman yung magmamadali ng item na yun. You can't expect siya or MP or Sion or Sean na bumili ng ganong klaseng item. Meron ako hard prediction dito sa game na to na parang snowball type to. Kung sino yung makakuha ng early game, siya na talaga makakuha ng game na to. I think it is so snowbally. Especially sa side ng Twisted Minds. Kasi pag hindi nila na-contest itong pagpa-farm ni MP, The King, TLPH, magkakaroon sila ng damage profile problem sa mid-game. At alam natin, Claude, tapos Season Chin, ang bilis yung tempo niya. Oo. And the moment nga na kumabit yung Mountain Shocker, pati na rin yung Blazing Duet, nakakabigla din yung damage yan. Even if sabihin pa nating late game talaga pumapasok yung damage ng dalawang ito. Yung sabay na pagbagsak ng ganong klaseng ultimate, or even on a level 4 fight, magugulat ka sa damage eh. It's one of those ultimates na basta maganda yung angulo, iiyak ka talaga sa sakit. Not to mention yung pwede pang may kasunod na yin yang overturn, yung even the ultimate fighter mula kay Lansu, all of that is to be considered when you are TLPH. And now, maaga din silang iikot dun sa XP lane trying to prevent that level 4 from both of these XP laners. Pero nagiging mirror lang din naman. Alam din ng TLPH na kailangan nilang gawin yon. Oo, and so far, mukhang magkakaroon ng mga bakbakan doon sa may bandang itaas. Pero punta na muna tayo dito sa Pagong. MP the King, nandito sa baba. Level 4 para dito kay Kaloy. Wala pang access sa shortcut dito yung chip. Papasok si Lansu with the bravest fighter. Sanji ang target. But there goes a solo kill. Top lane. At si MP the King naman makakuha ng turtle. Tutuloy ang Twisted Minds sa habol. Kaloy, bubuhat lang ng dalawa si Sanji. Pero aatras na rin siya kasi low HP. Ngayon si Lansu ay pinipigil ang makahabol. Pero that was a solo kill from Oheb. Again, naulit yung nangyari nung leg 1. Kamot ulo ko na lang siguro no kung ikaw si Nosha. Hiningi mo na sa Smart 5J ping test natin na Oheb. Sige, sa'yo na yung solo kill. Basta sa amin yung series. Tingnan na lang natin kung yun nga ba talaga yung mangyayari. Hindi, kasi dalawa kasi yung hiningi niya ngayon daw, di ba? Last time yung isa lang yung hiningi niya, ngayon dalawa. So, at least nakakuha siya ng isang win dun sa first game. But that is evident now with Oheb taking over dun sa may top lane. Yung sinasabi natin sa Keys to Victory na hindi dapat maging one-on-one yung gold lane matchup dito para sa Twisted Minds ay hindi nila nagampanan ng game number 2. However, nakuha ng Twisted yung turtle at isang kill kay Carl TZ. So, this means the world para sa isang Yison Jin. Kapag siya yung nanguna sa Joy in the early game, napakataas ng chance na mag-snowball out of control yan. Kasi yung matchup na to sobrang volatile. Kung may isang makauna, parang hirap ng pigilan. Kumbaga parang resource reliant kasi yung parehas eh. Kapag nakalamang na talaga, tas nakanakaw pa. That's a different story para sa mga junglers. But again, this is going to be a big rotation for both teams na pwede nilang alagaan na lang ang kanilang mga junglers. Now, Carl TZ, Kaloy with the vision. Uultihan na siya ni Carl. Medyo naramdaman ng paunti yung pulse ng electrifying beats. Pero nalilimit ni Kaloy. So far, yung movement ni JP, hindi ma-maximize yung portal. Yeah. Walang mahanap na target at walang hindi efficient enough yung chip at this point in time for Team Liquid Philippines. Well, 20 seconds na lang naman bago lumabas ang pangalawang pagong na ito. Pinakaunang pagong ay nahawakan ng Twisted Minds sa presyo ng solo kill against Nosha doon sa may bandang itaas. Pero mukhang pepwesto na agad ito nila JP at ang TLPH. May available naman na Mountain Shocker pero hindi nagbabago na mas angat ang pwesto dito ni Sanji at JP. Totoo lang na pinapakita ni Kaloy na kaya niyang dikitan itong si Sanji at si JP. Meanwhile for the turtle, nandun na rin naman itong si Nosha sa gitna. Dumobble lane na agad-agad. Nagsiset up na sila ng objective take. Pero si MP the King ay lumayo pa, tumalis. Parang may ibang binabala ka. Hindi ata alam ng TLPH na wala at napakalayo talaga ng Yison Jin na ito sa pagong. At dahil dyan, mapapatagal pa ang sayaw sa pangalawang pagong ng laro ito. Yung nakaka-aning talaga kapag naglalaro ka sa dangerous grass, mas madami kang kailangang i-check. And then in this scenario, isa pang importante ditong grass na hawakan or bush na hawakan na itong yung malapit sa mismong pit. Knowing na may chip at may lapu-lapu on the other side, di ba? Parang ito yung dalawang heroes na kayang-kayang manggulan. Ayan, no? Oo, dalawang pag-check. Ayun na, sa balbas. Here comes the portal. Nagamit doon sa likod. Oh, no. Papasok yung ibang mga tropa. Nandyan si Lanzo na may ifet.
Pagpasok ni Cartesi, naka-electrifying beats na. Sa kanya mapupunta. Yung turtle na yon, tuloy lang sa Blazing Duet. Etong si MP, no siya rather. Doon sa likod, yung hinahabol pa ni Sanford itong si Sean. At aatras ang buong Twisted Minds. Nakalabang ang TLPH doon. Uy. Magandang momentum para sa TLPH. Sinasabi natin na napaka-importante pag snowball dito. The fact na si Cartesi ay nakahanap pa ng kill. Because interestingly, Lanzo stayed dun sa may portal. Kakaiba na kayo nangyari. Pagka-flicker doon ni JP, hindi kasama yung mismong portal. So, it's so interesting na biglang nandun pa si Lanzo. I think nag-aabang siya ng potential na pupunta doon, knowing na meron na nga siyang War Axe. Felt confident, but unfortunately, nalugi doon ang Twisted Minds. Well, mukhang maaagaw pa nga ni Cartesi ang purple buff na yon against the Yi Sun-shin. And ito na yung sinasabi mo kanina, Wolf, na kapag nakalamang yung isa, ay mararamdaman talaga ng kabila. And looks like MP the King, yung lamang niya kanina ay nabaliktad na ni Cartesi after that turtle fight. Tapos makikita din natin na si Oheb ay somehow nag-maintain lang siya ng distance around that clone. Hindi pa siya namamatay, hindi sila lumalaban kapag alam niyang malulugi sila at nandun yung Gatot Kacha. And for Daddy JP, again, ginagamit niya yung kanyang ultimate kapag may kailangan lang, kapag may objective lang. Hindi niya kailangan puwersahin no? Talagang binibigyan niya ng proper timing. And I think gusto kong balikan yung isa sa mga naging episode mo actually, Wolf, sa podcast na parang sinabi na rin ni Mamich na parang may something daw sa galaw talaga ni JP na mahirap basahin. Yes. He's thinking 2 steps ahead. Katulad din na-share ko dun sa mismong interview na yon. Nung time na nagkaroon ako ng chance sa makatapat, hindi naman makatapat pero makalaban, itong si JP, nakita natin na alam niya agad yung mga iniisip ng kanyang makatapat. Parang he plays the player, not the game. Uy! Grabe naman yun. Pero mukhang si Kaloy mabibigyan saglit ni Cartesi as the last turtle of the game spawns. At maganda na agad ang pwesto ni Daddy JP dito at ni Sanford. Mukhang kailangan humabot sa pwesto. Lanzo ngayon, hinaharapan ang CC ni Sanford. Pero mukhang makikita ni Daddy JP na papasok nga si Lanzo. Nagtatago lamang sa balbas. The shortcut is available. At mukhang tutuloy na nila ang turtle na ito. Sanji with the zone, si Kaloy nagiging target. Sanford naman, si Lanzo ang hinaharapan. At hindi na magko-commit ng Twisted. Libre na to for TLPH. Nagagamit nila yung chip sa ibang paraan. Nagbibigay sila ng threat na baka may chip dyan, so huwag na tayo lumaban. Grabe. Pero mo yun men, yung threat ng shortcut, hindi ka nalalaban. May yung old MOBA mentality na yung pinaka nakakatakot na ulti or in this case shortcut, the scariest shortcut is yung shortcut na hindi pa ginagamit. Oo, pero mukhang dito Uy! gagamitin na nga. Papasok ang buong tropa, Kaloy with the AOG. At dahil doon na yung skill na pang-engage ay ginagamit mo na para makatakas, alam mong lugi kayo, pero look at the advantage sucker. Papangkain pa. Nandyan yung tama. Tatama kay JP. Sasayaw si Oheb. Pero mukhang matidelikado. Wow! At napakaganda sana noon, pero tutubo pa rin si Oheb. Tutubo pa rin si JP. Susunod pa ba? Pero si Carl TC will get a shutdown kill and a double against Kaloy. Ngayon si Sean ay hinahabol. Naparush ang Bella Flea. Sanjay tuloy pa rin sa paglagay ng lantern flare, pero hindi natatama yon. But that was a good move coming in from TLPH. Nag-init si Sanji doon na multiple attempts on taking people's lives. Ang daming Oh my puwersa! Pinaanan bigla! After a very long time, napatay na rin nila si Sean, and that is because of Cartesi. May heads-up play na ginawa. Yung idea dito is JP with the shortcut again. Nilabas na naman, pero may AOG na pang counter. JP's gonna go down. BMI out para kay Nosha. Pero si MP the King at si Carl TZ, Nako. tulad ng binabanggit mo, Wolf, kung sinong makauna ay literal na mas lamang na ngayon at hindi na kinakaya ni MP the King Yes. yung damage. May nakasimangot na si MP the King. Kinuhaan siya ng purple buff. Yun yung masakit doon. And ngayon, magpupush na naman ang TLPH. Double force ay gagamitin na rin. Si Kaloy nagiging target, pero nag-push na lang si Oheb. Blazing Duet. Aray ko po. Pero nasaktan siya sa sarili niyang damage. That's a vengeance from Sanford. At hindi matapos ang TLPH. They could get another turret. Pero wala naman na doon. Eto si Oheb at si Carl. Look at Sanji. Tumatayo na lang doon sa harap. Pare, pinag-usapan natin to kanina yung vengeance on the CC against a Claude na bigla sa sarili niyan damage si Nosha. And looking at the items coming from Nosha, 2 item pa lang. At masisilip natin yan sa Infinix in-game equipment. Pero mukhang itong Lord na ito ay hindi nalalabanan pa ng Twisted Minds. It's going to be the Lord secured para sa side ng Team Liquid Philippines. That's the first Lord of the game. At 5,000 na ang kanilang kalamangan. Di
yung Vengeance yung problema dito ni Nosha. Yung Blade Armor na ngayon available na para kay Sanford. Kanina pa naman available kay Sanford. JP with fleeting time. At yung kanyang pwesto, ito, bagong grass din, bagong bush din to. Kailangan din i-check ng Twisted Minds. Yung kilay yan eh. Yung kilay, kasi may Oo, balbas na Kasi may so- balbas doon eh. Taas ka onte, kilay na yon. Tama. Oo. At Okay. sakto-sakto hindi rin ganun kahaba, no? Isang tingin lamang. And looking at Sean, isang achievement ang kanyang Wow. nakita kanina is now ranked top 2 in highest kills with 0 deaths in MPLPH history. Rookie pa lang, may record na nasa. Susubok ngayon ng TLPH nga lang na pumasok. Nabit-bit itong si Kaloy, papalabas. Pero hindi na sila pipilit. May Lord pa sila sa top lane. Na by the way, hinintay pa nila Carl TZ na mag 11 seconds bago nila patayin yung Lord. Napakaganda ng decision making para sa Team Liquid at lumulobo lamang ang kanilang gold day and 8,000 gold day na kukulong na sa loob ng sa kanilang base and Twisted Minds. Mukhang hindi sila makahanap ng play. It's gonna be difficult for them. Like I said, snowbally type of game talaga to. Kung sino yung mauna, siya na talaga ang makakakuha ng laban. Curtain call ay ginamit na. Nandyan din naman yung Ultimate Fighter. Kaso si Nosha ay muntikan doon sa likuran. Napalaw ni Carl TZ. Naging well ball Kaloy! down. Kaloy with a crucial taunt. Babagsak si Carlito. Pero kapalit naman ang buhay ng isang miyembro. And this time, tutuloy pa rin ang DLPH kasi tatlo na lang ang dedepensa para sa base ng Twisted. Mukhang classic na pagpasok mula kay Oheb at wala na rin yung inhibitor sa baba. At susubukan ng tapusin to ng Cavalry. Babagsak pa si OM at tinamaan ng turret damage. Gamit si Lanzo din as well. And si Sanji bumuhat. May minions sa gitna. Sanford and Sanji plus JP trying to end this game. But Son and Lanzo will defend. Wow. Buhay pa rin ang Twisted Minds. Makakadepensa pa ang Twisted Minds dahil nabuhay na mga miyembro nila. Isang minuto bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Pero hindi naman nagbabago ang realidad. Tatlong inhibitor turrets ang nawala sa side ng Twisted Minds. Malaking kalamangan ang meron ng Team Liquid Philippines for this upcoming Lord take. First Lord pa lang yun, naubos na nila yung inhibitors. Nakapwesto dito si JP, may purple buff na. Etong si Carl, Ako. pwede mag-shortcut. Napuntahan, itong si Lanzo, may flicker din doon. Papasok ang buong tropa ng TLPH, maghahabol. Pero wala silang aabutan, nakatakas at nakaatras ang Twisted Minds. Pero 30 seconds pa Nakaw bago ng magkaroon ng Lord. Nagnakaw na lang. Tapos Kung baga, hindi sila nakakuha ng kill, pero nakakuha sila ng isang minor objective. No. Kanina pa nga hindi pang-apat na ata to na purple buff ni MP The King na hindi niya natitikman, pre. Gonna be difficult from now on para sa Twisted Minds. Buti na lang, tatlo na ang items dito ni Sean, so meron na siyang one-hit potential kahit kay Carl TZ, which we saw up top. When it comes to magic defense, meron naman ng Radiant Armor itong si Kaloy to go with the Dominance Ice. Pero kailangan pa ng onting items para makapalag. This is a Lord na sinisimulan ng Team Liquid Philippines. Sisilip si Lanzo, 40% MP. HP. Nandyan si MP, may Mountain Shocker na bitbit. Binangka si Sanji, iba-press down bigla. Kaso nga lang yung damage ay hindi pa enough, kaya mapapa-atras na lang ang mga members ng Twisted. Ngayon si Lanzo ang naabutan, may portal na binitawan. JP and Sanford and Carl on the backlines. Tumash! Andyan ang pinisa pa! The electrifying beat para tuluyang purahin na! Ngayon si MP ay wala, si Lanzo ay isusunod. Dalawang tutumba sa Twisted, ngayon tatlo para dumepensa. Mukhang di na kailangan yung Lord at si OM will finish another kill. Tutumba si Nosha, isang pa si Kaloy, si Sean with a combo. Kukuha ng isa, pero hindi niya nakakayanin pang depensahan ang base nila. It's Team Liquid tying up the series.